At nang siya ay pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya ay nasa bahay. At maraming nagkatipon, ano pat hindi na magkasya kahit sa pintuan man, at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya, na usong ng 4. At nang hindi sila makalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatawad ang iyong mga kasalanan." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Opo tayo mga kapatid. Mahaba yung binasa natin. At hindi ko na uulitin yung naratibo ng binasa natin samantalang maigsi lang. At Tagalog ang aking binasa. Pero gusto kong pansinin ninyo yun na merong idinala sa Panginoon na lumpo na bit-bit ng 4. Siguro yung higaan, tig-isang kanto sila. At pagkatapos sa talatang 5, pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ang tinutukoy niya yung pananampalataya ng mga taong nagdala sa lumpo. O pwede ko sabihin, kasama din yung pananampalataya ng nagdala sa lumpo. Sapagkat hindi mo rin pwedeng sabihin na yung lumpo walang pananampalataya yun. May pananampalataya din yung lumpo nang lumapit sa Panginoon. Marahil siya ang nakiusap, dalhin niyo ko doon. Pero nauwi sa kapatawaran ng kanyang kasalanan at pagkatapos sa pagpapagaling sa kanya, doon sa talatang 11 hanggang 12, sinabihan ng Panginoon yung lumpo, "Magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo." At nagtindig siya. So makita natin yung lumpo na pinagaling may pananampalataya din. At pagdakay binuhat ang higaan at yumaon sa harapan nilang lahat, ano pat nangagtaka silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, "Kailan may hindi tayo nakakita ng ganito?" Pero partikular natin pag-uusapan sa gabing ito, yung pananampalataya ng mga taong nagdala ng may sakit kay Kristo. Itong 4 na tao na to, siguro magkakaibigan sila. Maaaring magkakakilala sila. Pwedeng hindi din. Sapagkat walang sinabi sa banal na kasulatan patungkol sa pagkakakilanlan ng mga taong ito. Pero isang sigurado na hindi sila kinalimutan ng Diyos. Sapagkat ang kanilang ginawa ay nakasulat dito. Sinabi ni Pablo, ng apostol, sa Hebreo, na hindi nakalilimot ang Diyos sa mga gawang paglilingkod ng mga Kristiyano. God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Kaya itong mga taong ito, maaaring hindi natin malaman kung anong pangalan nila. At magkakaano-ano sila at saan sila nagkakita-kita. So balit ang kanilang ginawa ay ni-recognize ng Panginoon sa kanilang pananampalataya at ngayon ipag-uusapan natin upang tayo ay matuto. Ibang klase ang kanilang pananampalataya sapagkat ito ay naging instrumento ng Diyos para merong isang lumpo na makalapit kay Kristo. Hindi naman lalapit yung lumpo doon, lalo na makapal lang mga tao, hindi niya maisisiksik ang sarili niya. Kagaya ng isang babae na may sakit na dinudugo, ayun, nakakalakad yun, nakakasiksik yun sa mga... At ang sabi niya, mahawakan ko lang ang dulo ng damit ni Jesus, ako'y gagaling na. Ang lumpo, hindi niya yun magagawa.
So ibang klase ang pananampalataya ng mga taong ito, bagamat hindi sila pinangalanan, subalit nagresulta ng isang bagong buhay doon sa tao na kanilang tinulungan. Tulungan nawa tayo ng banal na Espiritu na matuto sa anong klaseng pananampalataya ang nakakapagligtas, nakakatulong sa kaligtasan ng iba. Obserbahan natin mula sa konteksto, mga kapatid. Una, etong mga taong ito ay kasama doon sa karamihan na naghahanap kay Kristo. Doon sa chapter 1 verse 45, sa chapter 1, ilang beses natin nabasa na si Kristo ay sumikat dahil sa kanyang mga ginawang himala. Nakilala si Kristo sa buong rehiyon. At sa verse 45, makikita natin, siya ay umalis at pinasimulang ipamalitang mainam at ipahayag ang nangyari, ano pat hindi na makapasok ng hayag si Jesus sa bayan. Kaya pag ang Panginoong Jesucristo naglakad sa kalsada, dinudumog na sa sobrang kasikatan niya. Kundi dumuon sa labas sa mga dakong ilang at pinagsasadya nila siya mula sa lahat ng panig. Sabi mo, kahit saan ang Panginoong Jesucristo pumunta, merong mga taong magsisiksikan, manghihingi ng himala, magpahingi ng kagalingan. Ang Panginoong Jesucristo, hindi niya inaalis sa kanyang isip na ang kanyang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao ay para ipangaral ang Ebanghelyo. Mabasa mo doon sa verse 38 ng chapter 1, at sinabi niya sa kanila, magsiparoon tayo sa ibang dako ng mga kalapit na bayan upang ako'y makapangaral din naman doon, sapagkat sa ganitong dahilan ako'y naparito. So kahit ang Panginoong Jesucristo nagpapagaling, hindi yun ang kanyang primary business. Ang kanyang primary business ay yung nandoon sa chapter 1 verse 15, ang pangangaral ng kaharian ng Diyos, na ang tao ay dapat magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. Ngayon, mapapansin natin, kaya puno yung bahay sa chapter 2 verse 1, sapagkat, kagaya ng binasa natin kanina, ang mga tao dinudumog siya. Etong apat na tao na nagdala ng may sakit sa ating Panginoong Jesucristo ay isa rin sa mga tao na naghahanap sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin mapapasubalian yan sapagkat naroon sila. Pangalawa nating mapapansin, sila ay may habag sa taong may sakit. Iilang beses tayong nakakita ng nangangailangan ng tulong na minsan nilalagpasan natin. O hindi naman ang mga pulubi sa overpass, nangingi ng pagkain, minsan nilalagpasan natin. Pero itong taong ito, mga taong ito, I observe na hindi sinabi yung kanilang relationship. Kasi minsan kahit kamag-anak natin, hindi natin tinutulungan. Lalo pat ibang tao, hindi rin natin tutulungan bilang tao. Pero makikita mo yung concern nila doon sa taong may sakit. Nandun yung habag. Na sila ay nag-abala, samantalang gusto nilang makalapit kay Kristo, hindi nila maiwanan itong may sakit na nangangailangan ng tulong. Pangatlong mauobserbahan mo dyan, yung kanilang determinasyon. Nakita nila maraming tao, hindi sila makasiksik. Anong gagawin nila? Ang mga bahay noong unang panahon, sapagkat hindi naman palaging umuulan sa rehiyon ng Galilea, meron yan sa itaas na mga flat na bubungan na mas madalas kapag mainit ang panahon, doon natutulog ang mga tao. O hindi naman kaya tambakan yun ng kanilang mga gamit. Walang bubong yun. Baga, may daanan yun sa gilid at sa taas ng kanilang bubong. Flat. Ganun ang mga bahay.
So pag tinignan mo yung bahay, mga square. At yung ginagamit sa taas yun, pag mayroong ekstrang bisita, pagkat wala namang kwarto, mga bahay noon sa Israel, misa nga mga tao natutulog sa tabi ng mga hayop para sa dagdag na init. Ngayon, umakyat sila doon sa hagdanan sa gilid. At yung sinasabi kong flat na parte ng bahay sa itaas, binutas nila. Ayun naman gawa lang sa pinatuyong putik yun na nire-reinforce ng mga kahoy. Binutas nila yun. At doon nila pinadaan yung taong may sakit. Para saktong-sakto sa tapat ni Kristo sa gitna. Pagka tumingin ang ating Panginoong Jesucristo, makikita niyo yung taong may sakit. Kita mo yung determinasyon ng mga tao. Pwede nila sabihin, mahaba ang pila, bumalik na lang tayo bukas. O hindi naman kaya, hintayin na lang natin na maubos ang mga tao. Mamaya na tayo sumiksik doon. Ang Panginoong Jesucristo, lagi kasing nawawala bigla. So naisip nitong mga taong to, wala nang ibang panahon maliban sa panahong ito. So umakyat sila. Binutas nila yung bubong ng bahay. At pagkatapos nilaglag. Inihugos nila yung taong may sakit. Diba? Sa palagay ko, yung may-ari ng bahay, mananampalataya din. Kasi una, doon si Kristo nangangaral. Pangalawa, kung hindi nagalit, binutas yung bubong. At pang-apat, ito makikita mo, nagtulungan sila. Hindi iniwan yung may sakit, hindi rin nila iniwan yung isa't isa. Hindi ba? So, apat na obserbasyon na pwede nating gamitin na prinsipyo sa pag-aakay ng tao kay Kristo bilang isang iglesia. Ano yun? Una, yung expectation. Lalapit ka kay Kristo sapagkat meron kang inaasahan. Expectation. Pangalawa, yung compassion. Pangatlo, yung determination. Pang-apat, yung cooperation. Apat na importanteng virtue sa church para magdala ng tao kay Kristo. At ito ay maaari natin gamitin hindi lamang sa pagsusolwining, kundi sa practical na mga bagay sa iglesia. Kahit sa pag-aaruga natin sa mga fatherless, na yung batang walang magulang, dadalhin natin kay Kristo para magkaroon ng magulang. Kahit sa mga matatanda na nangangailangan ng kalinga, dadalhin natin kay Kristo para sila'y kalingahin ni Kristo. Kahit sa mga may sakit, hindi naman natin sila kayang pagalingin sapagkat hindi naman tayo ang nagpapagaling, ang Diyos ang nagpapagaling. Pero gagamitin natin ang mga prinsipyong ito, madadala natin sila kay Kristo at bigyan sila ng Panginoon ng kagalingan. Expectation, compassion, determination, and cooperation. Now, iiwanan ko itong text na ito sapagkat I suppose nakita na natin yung 5 verses na yun. At yan ay narrative. Hindi tayo makakakuha dyan ng mga expository na bagay kagaya ng ginagawa natin sa mga epistle. Dahil yan ay narrative. All that makukuha natin is observation. Ngayon, since ang focus natin yung pananampalataya ng apat na nagdala ng tao sa Panginoon,
Hindi na natin kailangan tignan yung kung paano pinagaling ng Panginoong Hesukristo yung tao. Yung paano pinatawad ng Panginoong Hesukristo. That's for another preaching kung pagbibigyan tayo ng Diyos. Now, unahin natin ang expectation. Expectation. Perhaps pwedeng sabihin natin na yung expectation ay pananampalataya. Sabihin mo, Pastor, bakit hindi mo sabihin faith? Siguro hinahabol mo lang yung alliteration na I-O-N sa dulo. No. Isip-isipin mo na walang pananampalataya kung walang expectation. Doon mo pa nga makikita na ang pananampalataya hindi theoretical. Kapag ka ang pananampalataya mo is something na inaasahan mo, hindi lamang mga katuruan ng Biblia na nakasalansan sa iyong pag-iisip, kung hindi umiepekto sa iyong pag-asa, inaasahan mo. Meron kang hinahangad. Yun ang tunay na pananampalataya. Ang Diablo ay meron ding kaalaman tungkol sa pananampalataya. Pero hindi niya hinahangad yun. Hindi niya inaasahan yun. Hindi pinapangarap ni Satanas ang impyerno. Bagamat alam niya na may impyerno. At hindi rin hinahangad ni Satanas ang paghahari ng Diyos. Samantalang alam niya na may paghahari ang Diyos. Subalit tayo, hinahangad natin ang pagbabalik ni Kristo. Inaasahan natin. Ngayon, pag tinignan mo sa Hebreo 11:6, makikita mo na yung pananampalatayang nagbibigay lugod sa Diyos ay hindi basta paglapit sa Diyos na may paniniwala. Kung hindi, lumalapit ka sa Diyos na may paniniwala at inaasahan mo na hindi mawawala ng kabuluhan ang iyong diligent na paghahanap sa Diyos. Hindi ka lalapit sa Diyos na iisipin mo na wala kang mapapala sa paglapit mo sa Panginoon. Kaya ka lalapit sa Panginoon because you expect something from the Lord. Kagaya ng mga taong ito, bakit sila nag-ipon-ipon sa bahay na maliit? They expect something from Jesus. They want to see something. They want to see miracles. They want to hear the preaching of the gospel. So you see, kailangan ng pananampalataya natin, hindi theoretical. It's something we expect. Kaya alam mo, minsan ng pangangaral, masakit pakinggan because minsan yung expectation natin sa salita ng Diyos hindi tama. What do you expect pag pupunta ka sa salita ng Diyos? What do you expect pag pupunta ka sa bahay-sambahan? Of course, you must expect na ang Panginoon ay mag-e-express ng kanyang kabanalan, mag-e-express ng kanyang kalooban, at kung ikaw ay wala sa kalooban ng Diyos, what do you expect? So you come to God with expectation. Expect mo na pagwiwikaan ka niya, expect mo na itutuwid ka niya, at kung ikaw naman ay naglilingkod sa Panginoon at ikaw ay nadi-discourage, expect mo na i-encourage ka ng banal na Espiritu. So, every way, ang pananampalataya ay pag-i-expect sa Diyos. Because God is a rewarder of them that diligently seek Him. Akala nyo ba nawawala ng kabuluhan ng pag-ating pag-aalagad sa Panginoon? You have to expect something from that. Expect something na hindi kayang ibigay ng daigdig. That's why we persevere in faith. Now, ituloy natin. Pag pumunta ka dun sa Psalm 63 verse 1, ipinahayag ni David ang kanyang pagnanasa sa Diyos. Sinabi niya, maagang maaga hinahanap kita. Bakit? Bakit hinahanap ni David ang Diyos tuwing umaga? Hihingi ba siya ng almusal? Hihingi ba siya ng baon na pamasahe, panggasolina sa Diyos? No. Because he expects something from the Lord, verse 2, to see your power and your glory.
So hinahanap ni David ang Diyos bawat umaga sapagkat umaasa si David na makakakita siya ng kapangyarihan. Makakakita si David ng kaluwalhatian. If you will remember ang opening ng Lord's Prayer, anong unang words? Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Kalapit ka sa Diyos because you are expecting na ang Diyos ipapakita niya na siya'y makapangyarihan and He is glorious. So, hindi tayo naghahanap sa Diyos out of curiosity. Hindi tayo lumalapit sa Diyos para subukan ng Diyos, testingin ng Diyos. Kung hindi lumalapit tayo sa Diyos dahil sa meron tayong inaasahan sa Kanya na makaranas tayo ng Kanyang kapangyarihan sa isang araw. Ngayong araw na to, nakaranas ba kayo ng kapangyarihan ng Diyos sa buhay? No? Ngayong araw na ito, nakaranas ba kayo ng kaluwalhatian ng Diyos? You have to expect that things from the Lord. Those things from the Lord, expect ninyo. Because in many ways, ipapahayag ng Diyos sa inyo ang Kanyang kapangyarihan. In many ways, bibigyan ka ng Diyos ng mata na hindi kagaya ng mata ng mga tao sa sanlibutan na ito, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito, na hindi niya makita ang glory ng gospel. But we see Jesus sa lahat ng ginagawa natin because ipinapahayag ng Diyos sa atin ang Kanyang kaluwalhatian. You have to expect that. Every day. Hindi lamang every Sunday na uupo ka dyan sa ating upuan. You will expect na pag nangaral ang pastor, bubukas ang langit and you will see Jesus. No? Ipapahayag ng Panginoon si Kristo sa iyo every day and you will see His power. You have to seek Him because you expect Him. Inaasahan mo. So, lumalapit tayo sa pananampalataya sapagkat yung mga bagay na dapat nating asahan sa Diyos, sinabi niya sa atin ayon sa Kanyang salita. Diba? Sinabi ng Diyos na may gagawin siya sa atin. Kung sinabi ng Diyos na dapat tayo lumakad ayon sa Kanyang kalooban, asahan mo na merong talagang literal at tiyak na kalooban ng Diyos. At bagas wag mong sasabihin, ang tagal ng Diyos. Ang tagal ng Diyos na ako ay ilid. No. Wag mong gayahin si Sarah na ang tagal naman ng Diyos kumilos, kaya ikaw na nga Hagar ang magpabuntis dyan sa sermo para naman magkaanak na tayo. No. God will show His power according to His word. You have to expect na nagkakamali tayo because mabilis tayong mainip. At sometimes, pag nag-pray tayo, hindi talaga tayo nag-e-expect na may gagawin ng Diyos. Most of the time, ang ine-expect natin, yung ine-expect natin mula sa Diyos. Pero ang hindi natin ine-expect yung gagawin ng Diyos sa atin. Ngayon, patungkol sa pag-aakay ng kaluluwa, alam natin ang Diyos sovereign sa kaligtasan. Alam natin sa pag-aakay ng kaluluwa, tinuturo ng banal na kasulatan na pinili niya tayo para sa Kanya bago palalangin ang sanlibutan, Ephesians 1:4. Patungkol sa kaligtasan ng tao, sinabi ni Pablo sa 2 Thessalonians 2:13, ako'y nagpapasalamat sa Diyos tungkol sa inyo sapagkat pinili kayo ng Diyos mula sa umpisa, pinili kayo ng Diyos para sa kaligtasan. Acts chapter 13 verse 48, makikita natin na yung mga itinakda sa buhay na walang hanggan ay sumampalataya. So malinaw na itinuturo ng Biblia na pagdating sa kaligtasan, ito ay nag-uumpisa sa puso ng Diyos, sa isang sovereign na pagdidesisyon ng Diyos, sa paghirang ng Ama bago palalangin ang sanlibutan, isinugo niya si Kristo para mamatay, para sa bayan ng Diyos, para sa iglesia ng ating Panginoon, at ang banal na Espiritu ay nandito para kilusin ang lahat ng mga tao na pinag-alayan ni Kristo ng buhay sa pananampalataya at pagsisisi.
At sa bagay na yan, walang bahagi ang tao. Ngayon, ang katanungan, kung yan pala ay dapat nating asahan sa Panginoon, bakit mag-aakay tayo ng tao? Kung si Jesus ay kayang gumawa ng miracle na kahit milya-milya ang layo, bakit binuhat nung 4 yung tao palapit kay Kristo? There was an instance sa book of John na sinabi nung centurion, hindi po ako karapat-dapat magpatuloy sa inyo, sapagkat may sakit yung kanyang anak, o yung anak ng kanyang tauhan, at sinabi ng Panginoon, sige, sasama ako sa iyo. At ang sabi ng sundalo, ako po'y sundalo. Ako po'y may otoridad. Pag sinabi ko sa tauhan ko, halika rito, pupunta siya sa akin. At pag sinabi kong doon ka, pupunta siya doon. Ako po'y hindi karapat-dapat na magpatuloy sa inyo sa bahay ko. Sabihin mo lang. Sabihin mo na yung anak ko magaling na. Alam ko gagaling na yun. So malayong lugar, kayang magpagaling ni Kristo. At pag uwi niya, sinalubong siya ng mga tauhan niya, magaling na po. Magaling na po yung tao. Magaling na po yung anak niyo. Anong oras gumaling? Kahapon po, mga 1:00 ng hapon. That was the exact time na sinabi ni Kristo na anak mo mabubuhay. Isipin mo yung travel time, kahapon pa sila nag-usap ng Panginoon, kinabukasan siya dumating. Ganong kalayo. And yet, yung anak ng centurion gumaling. So, why it is necessary na itong 4 na taong ito, kung talagang may pananampalataya sila kay Kristo, ilapit nila yung taong may sakit doon. Pwede bang sabihin, Panginoon, hindi namin madalas dito yung tao, nandun sa labas. Pwede bang pagalingin mo? Sabihin mo lang. It's the same question as, kung humirang ang Diyos ng tao sa kaligtasan, bakit tayo mag-witness? Bakit tayo mag-aakay ng tao kung ang Diyos naman pala ang pumipili ng tao sa kaligtasan? Ang katotohanan ito, that we have to expect something from the sovereignty of God, na ang Panginoon ay magliligtas, ay hindi dapat magbawas ng ating desire sa pag-aakay ng kaluluwa, but rather, kaya tayo nag-aakay ng kaluluwa because we expect that Jesus will save. I know it in my heart na somewhere out there, may taong itinalaga ang Diyos sa kaligtasan, hindi ko lang alam kung sino. So I have to give out tracts. I have to share the gospel. I have to pray for the salvation of the lost. The reason because I expect something from the Lord. Umaasa ako na ang Diyos magliligtas. At sigurado akong may maliligtas. Because sabi ng Bible, ang Diyos pumipili ng tao sa kaligtasan. Acts chapter 18 verse 10, na si Apostol Pablo pumunta sa Corinto para magmisyon. Acts 18 verse 10. Umpisahan natin sa verse 9. Hindi naging maganda ang karanasan nila sa Corinto. And yet, sa verse 9, sinabi ng Panginoon kay Pablo, huwag kang matakot, kundi magsalita ka. Huwag kang tumahimik. Mangaral ka. Bakit? Sapagkat ako'y sumasa iyo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka. Walang makakapanakit sa iyo. Bakit? Sapagkat makapal ang tao ko sa bayang ito. Nag-uumpisa pa lang si Apostol Pablo ng mission work. Ang napuntahan pa lang nito si Crispo. At maalala mo si Crispo, yan lang yung tao sa Corinto ni si Apostol Pablo mismo ang nagbautismo, kung matatandaan ninyo. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, wala akong binautismohan sa inyo maliban kay Crispo at si Gayo. So nag-uumpisa pa lang ang mission work sa Corinto.
Wala pang masyadong naaakay si Apostol Pablo. And yet, sinasabi na sa kanya ng Diyos, huwag kang matakot. Marami akong tao dito. Mangaral ka lang, magsalita ka, huwag kang mananahimik, marami akong tao rito. So you see, we preach the biblical gospel. And some will say, Calvinist ako. It doesn't matter. It doesn't matter. Ipinangangaral ko ang sovereignty ng Diyos sa kaligtasan. Because hawak ng Diyos ang buhay ng lahat ng tao. Kung isip-isipin mo, kung pinatay tayo ng Diyos before that time na makakilala tayo kay Kristo, nasa ang mga kaluluwa natin ngayon? Purihin ng Diyos because kahit noon pa, without knowing it, ang kabutihan ng Diyos ang nagdala sa atin sa pagsisisi. At ang katotohanan na ang Diyos ang nagtatakda ng tao sa kaligtasan ay hindi dapat nagpapabawas ng ating desire sa pag-aakay ng kaluluwa, but rather we expect it. We expect it because, kagaya ng sinabi ni Pablo kay Timoteo, bilang mangangaral, dapat hindi ka palaaway. Bilang mangangaral, dapat hindi mainitin ang ulo mo. Dapat hindi ka mahilig makipagtalo. Dapat mahusay kang magturo. Bakit? Malay mo ang Panginoon magbigay ng pagsisisi dyan. So you expect it from the Lord. Lord, sa'yo galing ang pagsisisi. Bigyan mo ng pagsisisi itong taong to. Bigyan mo ng pagsisisi. Bigyan mo ng pananampalataya. Help me. Because I am expecting to see your power. Sa mga naghahanap ng verse na yun, nasa 2 Timoteo 2:24-25. Ang Diyos ang naglilipat ng tao mula sa kaharian ni Satanas tungo sa kaharian ng Diyos. Ang pagiging born again ay sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, hindi kalooban ng tao, hindi kalooban ng laman, hindi sa dugo. Ang tao patay sa kasalanan. Walang ibang kakayanan ang kalayaan ng taong pumili kundi siguraduhin niya na pupunta siya sa impyerno. But God, who is rich in mercy, by His great love wherewith He loved us, na kahit pa no mga patay tayo sa kasalanan, take note, kahit pa patay tayo sa kasalanan, ay binuhay niya tayong kasama ni Kristo. Sa biyaya kayo'y naligtas. Ay, di ba? Ngayon, ang Diyos ang tumatawag. So umasa tayo na sa pangangaral natin ng Ebanghelyo, tatawag ang Diyos. 1 Corinthians 1:23-24. 1 Corinthians 1:23-24. At sinabi ni Apostol Pablo, ang pangangaral ng krus ni Kristo ay kamangmangan sa mga napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na mga naligtas. Ngayon, sinong ligtas? Sinong nakakita ng kapangyarihan? Sinong napapahamak? Ngayon, basahin natin yung binigay konteksto. 1 Corinthians 1:23. Datapwat aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hindil ay kamangmangan.
ngunit sa kanila na mga tinawag. Sinong tumatawag? E di ang Diyos ang tumatawag. Dahil pag tinignan mo sa talatang 27, yung pagtawag ng Diyos, pagpili ng Diyos yun. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan. Sa talatang 26, tignan mo, masdan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos. So makikita mo yun. Na yung pagtawag ng Diyos sa kaligtasan ay may elemento ng pagpili ng Diyos. Ano sinabi ng 24? Ngunit sa kanila na mga tinawag, it doesn't matter kung Hudyo ka o Griego ka. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. So we expect that. That every time we preach the gospel, may tinatawag ang Diyos. Magbibigay sa atin yun ng kumpiyansa na hindi lahat ng taong makakasalamuhan natin, sasabihan tayo ng mga baliw. Bagamat malamang mas marami ang magsasabi sa atin ng baliw, pero hindi palaging ganoon. Perhaps, marami sa pagpapatuloy natin sa pangangaral ng salita ng Diyos, matitisod sila sa Ebanghelyo. At maraming matitisod sa Ebanghelyo. Pero hindi palaging ganoon. Makakatagpo din tayo sa biyaya ng Diyos ng mga taong hindi matitisod sa Ebanghelyo. Makakakita rin tayo ng mga tao na hindi kamangmangan para sa kanilang Ebanghelyo. Yayakapin nila si Kristo bilang karunungan ng Diyos at bilang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ba ang mga bagay na yan ay nagbibigay ng pag-asa? Ang gagawin mo, aasahan mo. At huwag mong pagdududahan ang sovereignty ng Diyos sa kaligtasan. But rather, asahan mo. Asahan mo. Sapagkat hindi sa Kanya na nagsisikap. Kahit anong sipag natin mag-soul winning. At hindi sa Kanya na tumatakbo. Lahat yan ay nakadepende sa Diyos na nagbibigay ng awa. Kaya nga pag kinahabagan ka ng Diyos, hindi ka mapapagod. Pagka kinahabagan ka ng Diyos, magpapatuloy ka. Dahil meron tayong ganitong klaseng ministeryo na hindi gawa ng tao o hindi gawa ng Diyos. Kaya aasahan mo palagi yung awa ng Diyos. Ngayon, hindi ka matatakot. Hindi ka matatakot na mag-commit sa gawain, hindi ka matatakot na tumulong sa gawain, hindi ka matatakot na mag-umpisa ng ministry. Bakit kalooban ng Diyos yan? Pagka sinabi ng Diyos, gagawin niya yan. Aasahan mo ngayon dito, tuloy, yung sinabi ng Diyos na gagawin niya. O hindi ba namumuhay ka sa pananampalataya pagka ganyan? Ay sabihin mo, bakit kailangan pa nating manalangin? Alam naman ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Huwag na tayong magdasal, iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos eh. Oo nga, alam ng Diyos yung iniisip mo, alam ng Diyos yung pangangailangan mo. Subalit sinabi ng Diyos, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Subalit sinabi ng Diyos, hanapin niyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran na lahat ng bagay na ito idadagdag sa inyo. May kaparaanan ng Diyos. Kung kaya't manalangin ka. At yung panalangin mo, samahan mo ng expectation. At huwag tayong matakot na mag-shoulder sa ministry ng mga kabigatan. Sapagkat kung kalooban ng Diyos yan at nabasa natin sa banal na kasulatan, gagawin niya yan at tayo'y mga instrumento lamang.
Tutulungan ba ng Diyos ang mga batang walang magulang? Tutulungan ng Diyos. Totoo, ang Diyos ang ama ng mga fatherless. Bago sila naging anak ng estado, kinakalinga sila ng Diyos. Gumagawa ang Diyos ng mga paraan upang sila ay mabuhay sa iba't ibang kaparaanan. Gusto ba ng Diyos na kinakalinga ang mga matatanda? Gusto ng Diyos yun. Pag binasa mo ngayon yan doon sa James 1:27, tanda yan ang tunay na pananampalataya. Kaya nga kung sinabi ng Diyos yan, gagampanan ng Diyos yan. Kaya kailangan ihanda natin ang sarili natin because we are expecting something from the Lord. Hindi tayo tumatagal sa church na inuubos lang natin yung ating panahon at hinihintay natin na mag-New Year na naman at magbagong taon at magkaroon ng bagong mga ministry o di naman kaya mag-anniversary na naman. No. Nandito tayo because we are expecting something from the Lord na gagawin niya sa mga buhay natin. Meron kang hinihintay. Sabihin mo, hindi ko po alam ang ministry ko. Oh, ano bang inaasahan mo sa Diyos? Na nabasa mo sa banal na kasulatan na tumimo sa puso mo that you have to expect it. Ngayon, bago ko mapalayo ng tuluyan, kailangan ng compassion. Compassion. Binasa kanina sa Matthew 9:36, Jesus was moved with compassion. Nakita mo from verse 35, si Kristo nangaral, nagturo sa maraming tao, kagaya ng ginawa niya rito sa sulat ni Marcos. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinaggagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Datapwat nang makita niya ang karamihan ay nahabag siya sa kanila. Bakit nahabag ang ating Panginoong Jesucristo? Kasi marami pang may sakit. Bakit nahabag ang Panginoon? Kasi marami pang hindi nakakapag-aral. Marami pang walang makain, nakakaawa naman. Pag tinignan mo yung habag ng Panginoon, ang dahilan sapagkat ang mga tao napapagod. Pagod na ang tao. Para sa maraming tao sa panahon nating ito, ang buhay paikot-ikot lang. Para silang kagaya ng tao sa alamat na binubuhat yung malaking bato paakyat ng burol at pagkatapos sa susunod na araw, bababa na naman yun. Na ayon sa Greek mythology, pinarusahan siya ng mga Diyos na ganoon ang gagawin niya habang buhay. Sa umaga, itutulak niya ang bato paakyat. At pagdating sa taas, bagugulong uli yun at sa umaga, ganun uli ang gagawin niya. Mapagod ang mga tao. At sinasabi ng mga tao, ano ba ang direksyon ng buhay? At sinabi ng Panginoon na sila ay parang mga tupa na walang pastol. Mga nangangalat. Nakakalat. Alam mo yung sa boxing, nakakapagod yung suntok ka ng suntok tapos wala kang tinatamaan. You expect na makakascore ka pero hindi ka nakakascore. And you are trying your best. Kita ng Panginoon yan. Ang tao dahil may konsensya, pinagsisikapan niyang ayusin ang buhay niya, pero habang inaayos niya, lalong gumugulo. It doesn't matter kung ang tao may sakit. Basta hindi siya nawawalan ng pag-asa. It doesn't matter kung ang tao walang makain.
Basta hindi siya nawawala ng pag-asa na magbibigay sa kanya ng pagtsatsaga para sa isang panibagong bukas. It doesn't matter kung anong kalagayan ng tao. Kung makakatagpo lamang siya ng pastol na magga-guide sa kanya sa kanyang landas, makakaahon ng tao at doon nahabag si Kristo. Kahabag-habag ang taong hindi pinagpapastulan. Kaya anong sabi niya sa mga alagad niya? Maraming aani. Pero kukunti ang mga aani. Ang dami nating kailangang dalhin sa Panginoon, pero konti ang nag-aakay ng kaluluwa. Maraming nakakaawang tao sa daigdig, pero kukunti lang ang totoong nahahabag. Ang marami nanonood. Ang marami nagpapapicture lang, pero hindi nahahabag. Ang iba sumasali lang, pero hindi nahahabag. Kaya ang sabi ng Panginoon, manalangin kayo ng mga manggagawa. Magpadala ang Diyos ng mga manggagawa. Nabasa niyo ba sa banal na kasulatan? At isa rin niyang isang importanteng panalangin dito sa ating iglesia. Idalangin nga ninyo, talatang 38 ng Mateo 9, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Aanihin. Nakita mo ba yung habag ni Kristo? Nagresulta yon sa pananalangin na dapat may tumaba. Ngayon, pagka itunuloy mo sa kabanatang 10, ang Panginoong Hesukristo, tinawag niya yung 12 apostoles. At pagkatapos, kanyang binigyan ng kapangyarihan, kanyang binigyan ng gawain na ipangaral ang salita ng Diyos. Ngayon, itong mga apostoles, alam naman ninyo, unang Korinto 12:28, yan ay mga unang miyembro ng iglesia. Sa madaling salita, yung habag ni Kristo na nakita niya ang mga tao na walang pastol at napapagod, nahahapis at nagsisipagkalat, isang solusyon ng Panginoon diyan. Magpadala ng manggagawa. Paano magpapagadala ng manggagawa ang Diyos? Nagtayo siya ng iglesia. At ang pangunahing miyembro ng iglesia ang 12 apostoles. Upang diyan sa 12 apostoles maabot yung marami pang mga tupang nangangalat. Maabot pa yung mga tupang hindi na pagpapastulan. Sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ang mabuting pastol. Ang Panginoong Hesukristo ang naparito dito sa daigdig upang hanapin ang mga naliligaw at mga nawala. Kaya kung merong number 1 na soul winner, hindi tayo, si Kristo. Kaya nga ang ulo ng iglesia, si Kristo. Upang sa ganun maintindihan natin na ang ginagawa natin na pagpapastol sa mga taong walang nagpapastol sa kanila, ay ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay natin, si Kristo sa pamamagitan natin. Sapagkat si Kristo ay nasa atin. Kaya nung na siya umakyat sa langit, sinabi niya sa mga apostoles, humayo kayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Sapagkat nakita ni Kristo sa Matthew 9, yung mga tao lang na nandyan. Pero paano pa yung mga dako doon? Lalo na yung mga hintil na wala sa Diyos. Kung ang mga Hudyo naliligaw na at lahat-lahat nasa kanila ng kautusan, paano yung mga tao na hindi nakakilala sa Diyos? Kaya nga sinabi ng Panginoon, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Gawin ninyo silang tagasunod ko lahat, sabi ni Kristo. Bakit kailangan maging tagasunod ni Kristo? Sapagkat si Kristo ang mabuting pastol. Hindi ka mangangalat kapag sumusunod ka sa salita ni Kristo. Hindi ka mapapagod kapag sumusunod ka sa salita ni Kristo. Bakit sinabi niya, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal. Pagpapahingahin ko kayo.
Ano pang sabi niya? Pasanin ninyo yung pamato ko at matuto kayo sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya napapagod ang tao. Hiwalay sa awa ng Diyos. Hiwalay sa kasiyahan sa Panginoon. Diba sinabi sa panahon ni Nehemiah, huwag kayong umiyak sapagkat ang kasiyahan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Hindi ba't sinabi sa Lucas 18:1 na ang tao ay dapat nananalangin at hindi nanghihimagod? Mapapagod ka pag hindi ka maayos manalangin. At pag nananalangin ka, sinong kinakausap mo? Saan ka lumalapit? Hindi ba sa trono ng biyaya? Hindi ba si Kristo ang tagapamagitan natin sa Ama? Hindi ba tayo nananalangin sa pangalan ni Kristo? Hindi ba kaya tayo nananalangin sa Diyos? Sapagkat nasa atin ang Espiritu ng Kanyang Anak, kaya tayo tumatawag ng Ama. Ama. Pag tayo nananalangin, ka-fellowship natin si Kristo. Mayroon pang isang talata sa Biblia tungkol sa pagkapagod, 2 Korinto 4:1. Sa ministeryo, kinakahabagan tayo ng Diyos, kaya hindi tayo nanghihimagod. Na kahit ang katawan nating ito ay nasisira, though our outward man perish, yet our inward man is renewed day by day. Humihina ang katawan, pero habang tumatagal, tumatalas ang isip. Nagiging matibay ang paninindigan. Nagiging wais sa mga desisyon. Humihina ang katawan. Subalit, nagiging matatag ang kalooban. Yan ang Kristiyano. Sapagkat siya'y kinahabagan ng Diyos. Tayo ay nakapamumuhay sa pananampalataya sapagkat si Kristo ay nabubuhay sa atin. Mga kapatid, hiwalay kay Kristo, hindi natin kayang kahabagan ng mga tao. Hiwalay kay Kristo. Sapagkat natural para sa tao na walang pakialam. Natural para sa tao na meron lang siyang pakialam kapag may pakinabang siya. Kaya paulit-ulit na sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo, kapag katutulong ka, huwag mong tulungan yung mga makakatulong sa iyo pabalik. Bakit? Natural kasi sa tao na ang tinutulungan yung makakatulong. Mamahalin mo lahat ng tao, pati kaaway mo, mamahalin mo. Kasi kung ang mamahalin mo lang yung mga taong nagmamahal sa iyo, anong pinagkaiba ninyo sa mga makasalanan? Bakit? Natural kasi sa tao na minamahal lang niya yung magmamahal sa kanya. Kaya alam mo, pagka nanligaw ka, tapos binasted ka, naku, malay mo, sinusubok ka lang yan. Baka mamaya nanliligaw ka kasi pakiramdam mo may tsansa ka, wala. Di ka marunong magmahal. Diba? Parang, I love you, send to all. Tapos kung sino mag-reply, yun ang popormahan mo. Diba? Ano bang klaseng diskarte yan? Diba? Ngayon, ilagay natin dito sa pinag-uusapan nito. Titignan mo kung sino magmamahal sa'yo. Eto, pwede ako mahalin nito. Mamahalin ko din. Eto, wala tong maitutulong. Pilay ito. Lampa to. Hayaan mo yan, huwag natin isali sa gawain yan. So, soul winning ka, ito, pulubi to. Naku, wala tong pang-offering, huwag natin i-soul winning to. Hindi ganyan. Hindi pa natin nakita kung anong magagawa ng isang taong isusurrender niya ang kanyang buhay sa Diyos at gagamitin ng Diyos. Hindi pa. Maaaring nakapakinig na tayo ng maraming mga kwento tungkol sa mga dakilang taong naglingkod sa Diyos. Pero dahil sa walang katapusan ng kakayanan ng Diyos, hindi pa natin nakita kung anong kayang gawin ng Diyos. Kung ang sino mang tao ay mapupusbos ng banal na Espiritu at talagang susunod kay Kristo, hindi pa nakita ng sanlibutan yan. At ang umpisa niyan, mahabag tayo. Sabi ng Panginoon, mapalad ang mga taong mahabagin sapagkat sila'y kakahabagan din ng Diyos. Di ba nakikita na habang nahahabag ka sa tao, lalong
ang Diyos lalo kang pinagpapala. Kaya wag na wag kayong magkikipit balikat sa pangangailangan. Sapagkat ang sumusundot sa iyong puso na maglingkod sa Diyos at tumulong sa gawain na hindi tao, o hindi ang banal na Espiritu, at gusto kang pagpalain ng Diyos. Kaya ka binabagabag ng Panginoon tungkol sa isang sitwasyon. Lalo na magbibigay ng kapurihan sa Kanya. Lalo't mauuwi yan sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Bakit? Yung nagpapakita ng habag sa tao, kinahahabagan ng Diyos. Oh. At nire-recognize ng Diyos ang pananampalataya ng mga taong mahabagin. Di ba sa James chapter 2, anong sabi ni Santiago? May pananampalataya ka, pero nakita mo yung kapatiran mo, walang damit, hindi mo binigyan ng damit. Anong saysay ng pananampalataya mo? O, may pananampalataya ka, pero nakita mo yung kapatiran mo, nagugutom, hindi mo pinakain. Anong klaseng pananampalataya mo? Kahit yung mga demonyo, may pananampalataya, nanginginig pa. Pero wala silang habag na kagaya ng habag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang daigdig pag nag-ipon ng tao para sa sarili nilang kapakinabangan. Ang daigdig pag nag-ipon ng tao para bumuo ng lakas, bumuo ng puwersa. Ang Panginoong Hesukristo ay may kakayanan na mag-ipon ng tao na bawat individual ay makakatayong mag-isa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ang Panginoong Hesukristo natin. At bawat isa sa inyo mga kapatid ay may mga espiritual na kaloob. Iba-iba. Subalit gawa sa inyo ng Diyos yan. At ngayon pinag-ipon-ipon tayo sa iglesia upang tayo maging daluyan ng habag. Hindi nagkakamali ang Diyos na nadadala natin dito mga taong walang magagawa. Sapagkat kasama kayo sa mga taong mayroong magagawa dahil sa kadakilaan ng biyaya ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos na meron tayo rito mga kapatiran na dapat nating tulungan. Bakit? Sapagkat kayo ay may kapasidad na tumulong. Hindi nagkamali ang Diyos na may mga kamag-anak kayong matitigas ang puso sa Ebanghelyo. Sapagkat ikaw ay masunurin sa Ebanghelyo, ang kailangan mong gawin ay huwag matutuyo ang iyong puso. Hayaan mong laging basa ang puso mo upang ganun lagi kang iiyak sa Panginoon. Huwag maging matigas ang puso para sa mga taong hindi ligtas. Kahit gaano katigas ang ulo niya, maawa ka sa kanila. Sapagkat kung ano tayo ngayon, kinahabagan lang tayo ng Diyos. Kinahabagan lang tayo ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos sa mga pag-uusig mo. Nilagay ka niyan ng Diyos diyan upang sa ganun paggagamitin ka na niya, hindi ka magmamalaki. At masasabi mo lahat ay sa biyaya lang ng Diyos. Sa tingin ko, yung 2 puntos na yan, ayos na yan eh. At limitado na ako sa oras. Pero wag niyong kakalimutan yung pangatlo, determinasyon. Pag nakita mong dapat mong gawin, gawin mo. Lalo na yan dapat yan. Wag mong hahayaan na porket maraming tao, hindi mo bubuhatin ang dapat mong buhatin. Huwag kang magpapa-stop sa mga pagsubok. Huwag kang magpapa-stop sa mga kahirapan mo. Kung hindi, lagi mong iisipin na ang mabuhay ay kay Kristo ay ang matang mamatay ay pakinabang. Sa lahat ng bagay, tayo po ay nahahadlangan, pero ang salita ng Diyos ay hindi nahahadlangan. Huwag mo sabihin, wala kang pera, wala kang maibabahagi sa gawain ng Diyos. At huwag mo sabihin na may sakit ka, wala kang maibabahagi sa gawain ng Diyos. At huwag mo sabihin na kulang ang iyong kaalaman ay wala kang parte sa gawain ng Diyos. Hindi nagkamali ang Diyos kung bakit pinagsama-sama tayo na may ganitong mga depekto at mga ganitong kakayanan. Ang Diyos na nagtitimpla niyan. Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Dapat tayo magkaroon ng determinasyon, lalo na kung ang kaluluwa ay dadalhin natin.
Sa bagay niyan, marami pa akong masasabi, pero limitado na ang oras talaga. Pero huli na. Sa ibang pagkakataon, i-expound ko yung determinasyon na yan. Sapagkat kailangan yung determinasyon, marami sa inyo mahihina ang loob. Samantalang kinahabagan kayo ng Diyos. At ang Diyos ay nagsabi, magliligtas talaga siya. Agahan nyo sa Sunday school, sa Sunday. At pag-uusapan natin ang mga bagay na yan. Yun ang karugtong ng Sunday school natin noong nakaraan. Pero higit sa lahat, pang-apat, kooperasyon. Philippians 1:27, let your conversation become as the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast together with one mind. Tama ba yung sinasabi ko? Striving together for the faith of the gospel. Kung tatlo ang nagbuhat doon kanina sa may lumpo, mahirap yun. Or kung dalawa, mahirap din. Pero apat sila. Isa sa bawat kanto. Nagtulungan sila. Ganon din naman, mga kapatid. Kaya nga, it takes a church to mature a believer. Kala mo titibay ka sa discipleship na one-on-one lang? No. Yung nagdi-disciple sa'yo, kulang yan. Maaaring maituturo siya sa'yo, pero kulang yan. Marami pa sa church na kailangan upang ikaw ay lumago. That's why sasali ka sa ministry. Bawat gawain dapat involved ka. Bawat gawain mo, i-channel mo sa church. Bakit? It takes a church to mature a believer. Kaya nga ang pastor nangangaral, sapat pa yan? Kailangan may mga kapatid tayong matured na nag-e-exhort. May mga kapatid tayo na dapat impluwensya sa pananampalataya. May mga kapatid na pag hindi nakita ang mga kapatiran, hahanapin, tatawagan. Kung walang cellphone, pupuntahan. Kaya't ma-involve kayo doon sa ating network ng pananalangin. Because bagamat malaking porsyento ng paglago ng Kristiyano kung paano ka lumago sa pangangaral ng salita ng Diyos, kailangan mo ng mga kapatid na gagabay sa iyo. Kahit pa manood ka ng live, manood ka ng YouTube, pag wala kang visible na partisipasyon sa iglesia, manghihina kang Kristiyano. Kaya may nagpadala ng offering diyan na ayaw pumasok kung pinag-inutusan niya sa pinto, ayaw pumasok, ayaw sumamba. Pagsabihan ko nung Lunes ba yun, kapatid? Lunes eh. Sabi ko, bakit? Ang gawain ba ng Diyos, pera-pera lang? Yung pagiging magkapatid ba natin, tithes and offering lang ang halaga nun? Sabihan ko, saksi yung mga lalaki. Bakit? Nahanap ko pananampalataya. Kung parehas tayo ng pananampalataya, dapat may pagtutulungan tayo. Iisang sinasamba nating Diyos, parehas tayong pananampalataya eh. Isang pinagmamalasakitan natin. Ang adikain natin na itayo ang iglesia. Ang kaligtasan ng mga kaluluwa, bakit isang pananampalataya natin? Mayroon dito yung naalala ko, may kapatiran tayo rito eh. Hindi dumalo. Nagpadala ng offering. Pinabalik ko eh. Tapos nung binalik ko yung offering, pumunta, Pastor, tanggapin mo na to, hindi ka nag-church. Pinangaralan ko muna. Diba bad? Akala mo. Nung pinangaralan ko, nagsisisi ka na ba? Di, tinanggap ko yung offering. Bakit? Baka masanay ka, ano ka? Ano kasi Elimas?
Akala mo yung kaloob ng Diyos na bibili, natatapatan ng pera? At sinabi ko dun sa kapatid natin, ikaw at saka yung pera mo mapapahama kayo parehas. Sapagkat inaakala mo na ang paglilingkod sa Diyos, tinatapatan ng pera. Ang hinahanap natin dito, pagsasama-sama. Ang very essence ng church assembly. Kaya nga walang church na sa online lang nagcho-church. Ano ba 'yan? Wala. Kaya kooperasyon. Maaaring yung isang kaluluwa na yan, hindi yan makukuha ng 2, makukuha ng 3. Pero pagtulungan natin. Maaaring yung isang matanda na yan, hindi yan madidisciple ng 1, 2. Sometimes, kailangan ng isang buong fellowship nandoon. Yung young people na yan, hindi mo yan may papabalik sa Panginoon ng 1, 2, 3. Minsan kailangan 5, 6. Pero higit sa lahat, ang iglesia dapat nagkakaisa sa pag-aakay ng kaluluwa. Ang anibersaryo natin, ipopokus natin sa evangelism. Ipopokus natin sa evangelism ang ating anniversary. Yun ang kalooban ng Diyos. Kung may pupunta rito at makikisaya sa atin, hindi makisaya tayo. Makisaya sila. Pero walang ibang intensyon yung ating mga gawain sa gabi, but to preach repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ngayon sa umaga, ng anniversary natin, it's time for us na i-strengthen natin ang ating sarili bilang church. Nagsusulwining naman tong church natin. Pero paminsan-minsan napapabayaan natin ang mga gumagawa. Mabahagi naman tayo sa gawain ng Diyos, pero paminsan-minsan hindi tayo consistent. Sumasali naman tayo sa gawain ng Diyos, pero minsan wala tayong power. Sumasali tayo sa gawain na ang puso natin malayo doon. Hindi naman kayo sumasali tayo sa gawain ng Diyos, pero pagdating sa pag-aalaga ng mga kapatid natin sa Panginoon, hindi tayo nagkakaisa ng pag-iisip-isip. Ngayon, parte yan ng paglago natin bilang iglesia. Parte yan ng paglago natin bilang iglesia. So, ano ang 4 na virtue ng isang iglesia na nagdadala ng tao kay Kristo? Expectation. Umasa ka. Instrumento lang tayo, Diyos ang gagawa niyan, so gawin mo. Pala lang tayo sa kamay ng Diyos. Ang Diyos na nagbubungkal. Pero tamad ba ang Diyos? Hindi. Kaya siguradong dadamputin niya ang kanyang mga instrumento upang gawin ang kanyang kalooban. So be willing to be used of God. Expectation. And then, compassion. Habag. Habag ka. Pangatlo, determination. Pag nahabag ka, hindi sa lahat ng pagkakataon matutulungan mo o mismo. Pero pag may determinasyon ka, gagawa ka ng paraan. Mananalangin ka. Sabi mo, saglit lang, umasa ka sa Diyos. May gagawin ng Diyos. At pagbalik mo, eto, dahil matapat ang Diyos. Determinasyon. Pang-4, cooperation. Salamat sa Panginoon.